kumukulo, umusok. Ito na talaga yung lawa na hinahanap ko. Grabe, kumukulo talaga, oh. Pero nagugutom na ako, magluluto na talaga ako. Nalulutuan din ng itlog? Paano nangyari yun? Totoo kaya yung Boiling Lake na yun? Pero parang naririnig ko na noon pa na meron daw dito sa amin eh. Teka nga, hahanapin ko na lang talaga yung Boiling Lake dun sa panaginip ko. Doon na lang ako magluluto ng itlog. Let's go! Naku, itong si Jenny mukhang dismayado sa panaginip niya. Hindi niya yata alam na totoo ang Boiling Lake. Bukod sa Mayon Volcano na dinarayo sa Albay, usap-usapan din ang nakamamanghang lake na ito na kumukulo. Ang Nag-Aso Boiling Lake. Ito na nga kaya ang hinahanap niyang natural wonder na napuntahan niya sa panaginip niya? Hello guys! So ngayon, meron na naman akong bagong i-introduce sa inyo dahil madalas... Siya nga pala mga kaaha. Ngayon umaga, makakasama natin ang social media influencer at TikTok star na si Jenny Arteta. Mission niyang mahanap ang kumukulong lawa mula sa panaginip niya. Mukhang excited na talagang desidido ka, Jenny, na mahanap ang kumukulong lawa sa panaginip mo, ah. Pero teka, bakit mo pa dinala yung frying pan at mga itlog na yan? Eh Kuya Drew, sa panaginip ko kasi, nakakapagluto ako ng itlog. Eh may palatandaan din naman ako eh. Umuusok, mainit, at kumukulo ito. Kaya naman, ito na talaga ang ultimate test. Kuya, alam niyo po ba kung saan dito yung Nag-Aso Lake? Malayo. Malayo. Sige, salamat po ah. Dito sa Manito, Albay, paborito ng mga residente ng Barangay Hulugan. Ang kung tawagin nila ay daluyan. Ang daluyan ay isang kanal na pinagdadaluyan ng tubig na mula sa lawa. Ang tubig na dumadaloy dito ay mainit at may sulfur. Nakakagaling po siya ng mga skin diseases dahil po sa tubig mismo ng lawa na isa po itong sulfuric water. Ang tubig dito ay may sulfur, isang uri ng kemikal na nakagagaling daw ng ilang sakit sa balat. Pwede rin daw itong magpawi ng sakit ng muscle pain or joint pain. According to Jefferson National Linear Accelerator Laboratory, 10th most abundant element in the universe daw ang sulfur. Sa ngayon, most common use nito ay sa pag-manufacture ng sulfuric acid na nilalagay sa fertilizers at batteries. Wala raw amoy ang pure sulfur. Ang odor na associated dito ay galing sa compounds nito tulad ng tila amoy bulok na itlog na dahil daw sa hydrogen sulfide. Ito na kaya yun? Hindi. Hindi sapat yung init niya para makapagluto ng itlog. Tsaka maliit, hindi naman umuusok, hindi naman kumukulo. Maghanap pa tayo ng iba. Sumunod na nakita ni Jenny ang isang malawak na paliguan na mainit din. Ngunit mas mababa ang temperatura kumpara sa Boiling Lake. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, ang hot springs at boiling lakes ay magkaparehas ng uri at ng pinanggagalingan. Kapag ang init ng tubig ay umabot ng 32 degrees Celsius, pwede na itong tawaging hot spring. Pero kapag umabot na sa 100 degrees Celsius o higit pa ang temperatura nito, tinatawag na itong boiling lake. Ayon sa sclhealth.org, may iba't ibang benepisyo ang paliligo sa sulfur springs. Ang mineral content daw ng sulfur spring ay nakatutulong sa pagbuti ng mga skin condition tulad ng psoriasis, acne at eczema. Nakare-relax din ito ng isipan, nakatutulong sa pagdaloy ng dugo sa katawan at natural painkiller din. Ang mga pamamaraan ito ng panggamit ng natural mineral water tulad ng hot spring for healing purposes ay tinatawag na balneotherapy.
Samantala, balneology naman ang pag-aaral nito. Kuya, alam niyo po ba kung saan? Kuya! Yan yung lawa na hinahanap ko sa panaginip ko. Kuya, saan yung way? Saan? Doon. Salap. Usok. Kumukulo. Ito na yun? Ito na yun? Ito ang Nag-Aso Boiling Lake ng Manito, Albay. Isa rin ito sa mga patok na attraction ng probinsya. Sa Bicolano, ang ibig sabihin ng salitang nag-aso ay umuusok o kumukulo. Ayon sa tourism officer ng lugar, sulfuric ang tubig na galing sa lake. Kung ma-experience nyo mismo personally at napunta po kayo dito sa Nag-Aso Boiling Lake is maaamoy nyo po talaga yung sulfur. Maaring epekto raw ng pagiging malapit sa dalawang inactive na bulkan, kaya naman daw may hot springs at boiling lake sa lugar. Lubhang mainit ang tubig sa Nag-Aso, kaya hindi ito pwedeng paliguan ng tao. Kayang umabot ng hanggang boiling point o 100 degrees Celsius ang tubig sa Nag-Aso Boiling Lake. Katumbas ito ng kumukulong tubig na maaari ng makalapnos ng balat kung aksidenteng mabubuho sa katawan ng tao. Ang pag-init ng lake ay dahilan daw ng volcanic vents na nasa ilalim nito. Volcanic vents ay mga opening ng Earth's crust kung saan ang mga lava at pyroclastic flows ay inilalabas. Ayon sa Mines and Geoscience Bureau, kadalasan ng mga boiling lakes na hot springs ay matatagpuan sa geothermal areas kung saan may magma na nasa ilalim ng lupa. Eto na! Eto na talaga yung lawa na hinahanap ko! Wow! Let's go! Let's go! Magluto na tayo ng itlog! Ako'y nagugutom na. Ngayon, ito na talaga yung ultimate test. Magkakaalaman na kung talaga nga bang nakakaluto ng itlog dito. Makapagluto kaya ng itlog si Jenny? O, diba? Ayan. Medyo, feeling ko malasado nga lang ang pagkakagawa. Bukas sa publiko ang Nag-Aso Boiling Lake. May mga facilities na rin ang pasyalan na pwedeng magamit ng mga turista gaya ng view deck kung saan tanaw ang ganda ng buong lawa. Marami pang ibang hidden natural wonders ang Pilipinas. Isa na doon ang Boiling Lake. Sa pagbisita natin sa mga ito, tandaang dapat natin itong ingatan at pangalagaan. Aha! Paano kung ang isang gabundok ng mga bato ay magbuga ng makapal na usok? Narinig niyo na ba ang Smoky Mountain of the South? Kapag napasyal daw kayo sa Dumaguete, perfect side trip itong 9 kilometers away na munisipalidad. Welcome to Valencia, Negros Oriental, kung saan dinarayo ang nagagandahang mountain ranges, rock formations, at syempre pa, breathtaking waterfalls. Dahil nasa highlands, damang-dama ang lamig sa Valencia. Sa katunayan, binansagan pa itong Little Baguio sa Visayas. May isang tabing kalsada nga raw dito na pagkakapal-kapal ng hamog. But wait! Kung tunay nga na hamog yan, bakit mula sa ilalim ito lumalabas? Ang mabuti pa, ipagtanong natin. Turista po ako dito. Nilapitan ko kasi akala ko fog. Yung nilapitan ko, mainit pala at yung tubig kumukulo. Opo, sobrang init ng usok na lumalabas po dito. Local pa ako dito. Yung usok, mabaho at makapapasok. Sa isang maginaw na lugar, may bumubuga ng nakapapasok na usok. Paano nangyari yun?
nasabing tabing kalsada sa barangay Palimpinon, dinarayo ng mga tao para pagmasdan at kunan ng litrato. May nakasusulasok na amoy ng usok na parang nabubulok na itlog. Ligtas nga ba ito para sa mga taong mahinang baga? Ang mabuti pa, pag-usapan natin ang bulkang matatagpuan malapit sa naturang kalsada, ang pamosong Mount Talinis. Tinatawag din itong Cuernos de Negros na nangangahulugang Horns of Negros. Kilala kasi ito sa pagkakaroon ng pinakamataas na peak sa probinsya ng Negros Oriental na almost 2,000 meters above sea level. Pero ang tanong, aktibo ba ang bulkan? According to PHIVOLCS, bagamat wala pa itong naitatalang eruption in the past, categorized as potentially active volcano ang Mount Talinis. Ibig sabihin, aktibo ang bulkan, pero hindi kapansin-pansin ang mga aktibidad nito sa ngayon. Ayun! Kaya ang mga batong ito na nagbubuga ng usok sa tabing kalsada, binansagang Sulphur Mountain. Now, intindihin natin ang eksplanasyon ng usok nito. Sa science, tinatawag itong fumaroles. Ito ang vents o yung mga butas sa surface na siyang nilalabasan ng volcanic gases na kadalasang nagtataglay ng sulfur dioxide, carbon dioxide, hydrogen chloride, and hydrogen sulfide na naiipon mula sa ilalim. Alam nyo ba na ang isang sign na aktibo ang isang bulkan ay kapag may fumaroles ang paligid ito? Ito ay indikasyon na may heat source mula sa bulkan. Dahil sa cracks and holes na makikita sa mga bato, nakahanap ng lalabasan ng usok. Dahil naman sa magma, umiinit ang groundwater sa ilalim at nagkakaroon ng steam na humahalo rin sa sumisigaw na gases na siyang dahilan kaya ito'y mainit. Ang nakasusulasok naman itong amoy nagmula sa hydrogen sulfide. Ang tanong, ligtas ba ang usok na ito sa mga tao? Nag-iimbita kami ng eksperto para inspeksyonin ang concentration ng sulfur at iba pang chemical dito. We have there the steam, which is composed of water, and we have the main component there is hydrosulfide. Hydrosulfide is an acid. It is never good to the human being. It is what we call health hazard, and also not good to the plants. That's why you can never see any plant there because of the acidic concentration of the air. Bukod sa umuusok ng mga bato, ang ganitong volcanic activity rin ang nasa likod ng sikat na hot spring sa paanan ng Mount Talinis sa Valencia. Pero may paalala ang eksperto sa mga turista na nais makita ang Sulphur Mountain. Long exposure is never advisable. So exposure would be less than 5 minutes, especially if the direction of the air is toward the person. Sa susunod na makapasyal kayo sa probinsya ng Negros Oriental, bisitahin niyo rin ang Sulphur Mountain and appreciate its power and beauty. Aha!